Welcome back to a series so horny, even Balakid subscribed. In today's video mga kaunggoy, pag-uusapan natin yung mga issue nila Tony Fowler, Gio Ong, at yung geng-geng Natatawa ako dito eh. Natatawa ako dito sa geng-geng issue mga kaunggoy. Yun sa, alam niyo, yung nangyayari ngayon sa BGC, pinagbabawal na daw. Yung mga geng-geng at yung mga pag-gangsta-gangsta sa BGC mga kaunggoy, no? Let's up those numbers! Now, let's begin! Okay, so unahin natin yung reference ko sa intro mga kaunggoy, okay? So, bakit ko nasabi horny? Well, look at this shit! So, ito, dahil to sa parang podcast na rated R, and may sinabi si Tony Fowler dito na medyo actually nakakatawa. Pero at the same time, parang actually wala naman akong paki dito. Pero trending siya mga kaunggoy, okay? So, Tony Fowler stated, for example, sabihin ko, puke, bastos po ba yun? Eh, parte yun ng katawan ng isang babae. Pero pag sinabi mo ang babae na vagina ay hindi bastos yung sinabi ni Tony. So, hindi ko maintindihan kung bakit nagiging bastos ang isang Tagalog na salita. So, may mga nagko-comment, it's not what you say, it's how you say it, mga kaunggoy. So, dito po papasok yung context, right? So, ayun nga, context matters, blah, 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 mga kaunggoy. Actually, like, ano ba Tagalog ng vagina? Like, what is the Tagalog word for vagina? Actually, ang nakakatawa, ang dami ko nang napanood na bold, hindi ko pa rin alam kung ano ang Tagalog word ng vagina. So, formal medical puki. Actually, naman pala eh. So, puke. Okay? Puerta, closest standard term. Kifi. Bilat. Pekpek, slang, vulgar. Use with caution. Actually, formal... Sige, formal Tagalog word. Formal Tagalog word for vagina is puerta. Okay, so ito yung formal Tagalog word, puerta. Ari ng babae, vagina. Okay, so... Okay, ito, i-blur ko na lang kung sino nag-post nito, pero ito yung sabi ng isang netizen about this thingy, okay? I attended a sex education seminar before that explained how using slang terms creates confusion among young regarding their bodies. Okay, so tama po ito. Okay, hinahanap ko yung explanation and na-explain niya ng maigi yan. Okay, it creates confusion among like yung alam niyo yung mga young people na ang tawag dito idoy o bird or pekpek, kifi, kung ano-anong pinagtatawag sa mga male and female genitals, so yagballs, no? Jutes, ducks, di ba? Ang daming mga ganun eh. Kaya yung mga kabataan tuloy, nalilito na, hindi na nila alam kung anong itatawag nila sa mga male, female genitals, mga kaunggoy. Kasi ang daming ang confusion ng mga slangs na yan eh. Words like puke fall into the same category as pussy, dick, and ding-dong. They are inappropriate for the goal of social media. That's why content moderators flag these terms to protect the young. I think for effective education, it is more acceptable to use terms such as ari, pepe, and tite. Okay, so, pepe. So, pepe ba yung formal word? Wait, ask nga natin si ChatGPT, is pepe a formal word to call vagina? Okay. Pepe, wait, what? So, ano ba talaga? Ano ba talaga? Like, ano ba talaga yung tamang word? Okay. She has a point. Parang tabu kasi sa atin pag nagsabi tayo ng genitals using our own dialect. What if magpapadoktor ka? Ano sasabihin mo kay doc? Kifi, pepe, birdie. Wala naman talagang masama sa ganyan. Except na gagamitin sa malisyosong paraan. But of course, it starts at home and school. Ang pagpapaintindi sa tamang paggamit ng mga ganyan salita. Ayun nga eh. So,
In this case, context matters, mga kaunggoy, alright? It's not what you say, it's how you say it's not what you say, it's how you use the word, mga kaunggoy. You know, that sort of thing, okay? So, context matters sa mga bagay-bagay na mga pinagsasabi natin, mga kaunggoy, no? Depende kasi kung paano mo i-deliver at depende din sa kung sino ang nagsasalita. Well, kasi alam niyo naman yung history ni Tony Fowler and how she portrays herself sa social media, yung karakter niya sa social media. Alam naman natin yun, mga kaunggoy, di ba? Medyo may pagkatabu yung pagpe-present niya sa sarili niya sa social media. So, I think it's because she said it. I think it's kaya may mga nag-react kasi sinabi niya eh. Okay? Kasi siya yung nagsalita about that eh. So, parang, okay, nai-gets ko na kung bakit may konting mga netizens na parang ginagawan to ng meme, mga kaunggoy, okay? Pag-usapan natin tong Gio Ong. So, apparently, paano ba? Gio Ong, okay. So, Gio Ong, may dinilit siyang anniversary post, according to Nico David, and chinek ko yung profile ni Gio Ong and hindi ko mahanap yung yung post na yun, mga kaunggoy eh. So hindi ko actually hindi ko rin nakita yung post na yun. So hindi ko ma-say if there was a anniversary post or kung wala ngang anniversary post, mga kaunggoy. Pero meron kasi siyang issue ngayon since January 26 pa. Lumalaganap hanggang ngayon, mainit pa daw yung issue na to. So pag-uusapan din natin yon. Nahuli daw siya na meron daw ka-back hug sa isa. Ano ba to? Like, is this a bar? Ano ba to? Like, party ba to? Ano bang lugar to? And, di ba may asawa at anak daw siya, mga kaunggoy, di ba? So, Gio Ong back hug issue. Kaya nga yung tema ng video natin ngayon is horny, mga kaunggoy. Absolutely horny, mga kaunggoy. Ay, de, gamitin natin yung kay Tony Fowler. Absolute kantutan, mga So, akala ko 2026 puro babae lang yung mga cheater. You know, tulad ni Chloe or ni Lian de Guzman. Akala ko puro babae na usually ang mga nag-cheat kasi yung pala, meron pa rin mga lalaki na I don't know if this is cheating or actually parang cheating ata to eh. Kasi meron kasi parang may mga tao nagsasabi na baka misunderstanding, baka for the content lang yan, baka hindi niya talaga nag-cheat or blah 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 or kung ano ba pinaggagawa. Pero like yung back hug kasi, it's very intimate with another female that's not his asawa, alright? Kasi hindi niya asawa yung ka-back hug niya eh, and it's very intimate. Kaya siya like, oh my god, like eto ba siya? Is this him? If this is Gio Ong, then what the ay, nakahawak pa siya sa bewang. What the fuck, man? Ewan ko sa inyo, anong Protect Ong fam, mga baliw. Sobrang lalaan yan. Harap ng asawa! So, harap mismo ng asawa? Nire-reason siksikan. Di dapat nasa likod siya ni Janice if masikip para ma-protect niya din si Janice. Ako sobrang gigil ako sa'yo, Gio Ong. Kung ako naman din ang nandyan sa posisyon ng babae, hindi rin ako kikilos. Ikaw na yan. Holy shit, mga kaunggoy. So, eto, binakhag pa niya. Shernan. So, ito, si Shernan. Shernan responded to the issue, mga kaunggoy, at sabi niya, marked safe, the internet is buzzing after rapper Shernan posted a cryptic message saying, Papi Galang saved Gio Ong, which many netizens see as a subtle jab at Papi Galang and Gio Ong amid their ongoing controversies. Recently, Gio Ong became a hot topic after he was seen hugging another woman while his wife Janice Ong was present. Holy shit, that is absolutely diabolical! Absolutely diabolical! Now, attention appears to be shifting towards Papi Galang as netizens point out
a seemingly similar issue involving him. To add fuel to the fire, Papi Galang has 4 children with his partner Harvey Panganiban, making the discussion even more intense online. Absolutely diabolical, mga kaugoy. Okay, so what the hell, man? Okay, last but not the least na issue, mga kaugoy, na pag-uusapan natin ngayon. Ito, pinang main event ko talaga to kasi ito gusto ko talaga to pag-usapan. So apparently may mga pinalayas na geng-geng sa ano tawag dito sa BGC, mga kaugoy. Parang binan ata sa BGC yung mga geng-geng o yung mga young stana, sabi daw nila. Yung tawag nila, mga kaugoy, young stana. Ito, BGC being anti-poor is so fucking on brand. Hindi naman sa pagiging anti-poor eh. Kasi may nakita ako kasing video na may mga nag-riot talaga dun eh. May nakita akong video na may nagra-riot sa parang BGC. Breaking news, mga young stana o mukhang dugyot na gangster bawal na sa loob ng BGC. Ito, mga young stana sa BGC. May nangyari kasi na parang, oh my god, like, nakita niyo yun? What the fuck, man? Ano yun? Binatukan? Ano yun? Teka. What? Ayun o. Ayun o. Nang dampot. Okay. Young stana pag-uwi sa bahay, ano ulam yarn? Hinahanap ko yung video na may nag-riot daw mga kaunggoy. Kasi according to the people, may mga young stana at mga pageng-geng na yung mga gangsta yo-yo na mga people na mga kaunggoy na nag-riot daw sa BGC. Alright? And yun yung gusto kong mahanap, mga kaunggoy. Ayun. Kasi kung nag-riot talaga sila at nagkaroon ng parang gang war kuno sa BGC, then I would understand why they had to ban. You know? Maiintindihan ako. Kasi I've experienced yung mga gang war na yan. Yung mga geng-geng, yung mga lalo na ang daming mga foreigner dito sa BGC. Tapos yung mga pageng-geng young stana, yung gang war, tara, resbakan natin si ganto, ganyan. Alam ko na yan eh. Napagdaanan ko na yung ganyang era ko, mga kaunggoy eh. And I gotta say, pag riot talaga, it's very ugly and very magulo talaga yung riot. I would understand why people or yung mga marshals ay ibaban nila sa BGC yung mga young stana, mga kaunggoy, no? Kasi okay, ito, meron ako nakita. Ito, fighting. Okay, so may running around 7-Eleven nuisance, wallet thief. Bakit bawal raw mga young stana sa BGC? Mga pag-gangsta yo-yo. Eto kasi, mga kaunggoy, alam nyo na nga na medyo pasosyalin yung lugar na BGC, di ba? Maraming foreigners and maraming mga rich people dyan, mga kaunggoy. Kung meron kayong beef sa rival gangs, ilugar nyo naman yung mga gang war nyo. I understand kasi dumaan din ako sa pagiging ganyan, yung pagiging geng-geng, okay? Alam ko yan, like may rival gang kayo, may kaaway kayong grupo. Tapos gusto yung resbakan, di ba? Alam ko yan, mga kaunggoy. Pero ang akin lang naman, bilang isang former gangster na nag-graduate na sa pagiging gangster, ilugar nyo naman yung mga ganto, yung mga gang lifestyle na galawan, ilugar nyo naman, wag naman sana sa BGC, mga kaunggoy, no? Wag naman. Tama lang yan para di nila madala yung pagiging squammy sa BGC kasi nakakaya pag ganyan ang makikita ng mga malalaking makikita nila malalaking epekto sa bansa na ngayon puro corruption na nga, rugby boys. Okay, hindi to magusto mga young stana sa BGC. Tinawa yung mga pormahan. Oh my God, the memories.
Please, mga kaunggay. Question, privately owned ba ang BGC? Answer, yes. Bonifacio Global City BGC is privately owned but it is open to the public. BGC is developed and managed mainly by Bonifacio Land Corporation, a joint venture of Ayala Land, BCDA. Because of this, the land itself is private property, unlike regular public city streets. Okay. However, BGC is a privately owned public space. That means anyone can enter, walk around and use the area, but management has the right to enforce its own rules on behavior, dress code. Behavior maintindihan ko eh. Dress codes though, like, actually medyo may sense din yung sa dress codes, okay? So medyo okay. Events and security. This is why you see BGC marshals maintaining order separate from the police. In short, private land open to the public, rules are enforced by BGC management. Okay. Ito pa, may nagsabi, I witnessed them super gugulo at nang hahablot ng mga gamit. Okay. So, gets ko na. Gets ko na talaga kung bakit may mga binaban ng mga youngstana at yung mga pag-gangsta-gangsta dyan sa BGC. Gets ko na. Kasi, nang hahablot, doon mismo nila ini-spray sa mga damit nila after mag-dekwat. Nakakaya mga yan, nakaka-turn off lalos. Yun nga eh. Yung mga tourist at investors, sad to say, pero hindi nila matutong lumugar. Ayun nga, ilugar nila yung pagiging gangster nila eh. Like, back in the day, ako nung pag-geng-geng din ako, nung gangster ako noon, yung naghahanap pa ako ng away noon. Nilulug. Hindi ako naghahamon ng away sa mall. Hindi ako nakikipag-riot sa mall, sa mga, alam mo yun, pag alam kong medyo yayamanin yung lugar, hindi ako nagsisimula ng mga gangster shit dun eh, mga kaunggoy. Nilulugar ko eh. Yung mga youngstana kasi di marunong ilugar pagiging squabby. Yan, yun nga mismo. Kaya gets kung bakit sinisita sila ng BGC at ng mga marshal, okay? So what is the lesson to be learned here, mga kaunggoy? Alam ko yung gangster lifestyle. Alam ko yung gang lifestyle, alright? I've been there. Naging youngstana din ako noon. Naging gangsta din ako noon, alright? Alam ko yan. Alam ko yung pakiramdam yan. I've been there. Graduate na ako dyan. Pero, the lesson to be learned here, ilugar nyo yung gangsta shit nyo, mga kaunggoy, alright? I'm just saying. Ayun lang naman. And that's the bottom line because Manong Giant said so. I gotta head out.